Samantala sa iba pang balita, nakatakda pong dumating sa bansa bukas ang mahigit 100 Pinoy peacekeepers mula Liberia. Nauna nang inihayag ng AFP na iko-quarantine ang mga ito sa Caballo Island sa Cavite. Ayon po sa AFP, 90% na ang konstruksyon nito at ng iba pang pasilidad. Binisita ito ng mga malataas na opisyal ng AFP upang masiguro na handang-handa na ang lugar para sa pagdating ng mga peacekeepers. Nakasama rin po ang PTV4 News Team at eksklusibong nakunan ang buong lugar. Narito po ang eksklusibong report ni Waywaya Makal. Ito ang Caballo Island, isang islang matatagpuan sa Luzon na malayo sa komunidad na may laking 75 ektarya. Ang Philippine Navy ang naatasang protektahan at bantayan ang isla na dating tawag na Fort Hughes noong World War II. Isa itong naval installation, ang lugar kung saan dadalhin ang higit 100 Filipino peacekeepers na manggagaling sa Liberia na darating sa Miyerkules. Lula ng United Nations chartered flight, darating sa Villamor Air Base ang mga peacekeepers mula Liberia. Ngunit imbes na yakap at halik ang sasalubong mula sa kanilang mga mahal sa buhay, ay tanging kaway lang ang kanilang makukuha. Ito'y dahil kailangan nilang sumailalim sa mandatory 21-day quarantine sa kabila ng nagnegatibo sila sa unang screening na ginawa ng UN military doctors. Kaya naman, humingi ng dagdag na pang-unawa si General Gregorio Katapang sa kanilang mga kamag-anak. To the family members of our gallant peacekeepers, I'd like to ask your patience for extending the absence of your loved ones. We have done everything to make their stay in the island paradise of Caballo a pleasant and memorable one. Ngunit siniguro naman ni Lieutenant General Jeffrey Delgado sa kanilang mga kamag-anak na makakapiling nila ang kanilang mga mahal sa buhay bago sumapit ang Pasko. Pararangalan nila ang mga peacekeepers oras na makapasa sila sa quarantine. Consolation sa kanila, wala naman, Ebola-free naman sila. No? What we are doing is really to guarantee na wala talaga silang sakit. So, most probably, they'll be home before Christmas. Ilang araw lang nabigyan ng AFP na ayusin ang buong lugar para sa mga peacekeepers. Mula sa Air Force at Philippine Navy, nagtulungan silang ayusin ang buong lugar ng 5 araw. Yes, we are ready. By tonight, it is 100% as far as the improvement of the quarters is concerned. By tomorrow, ito lang yung mga pinagtrabahuan, bubuhatin na nila. So before the peacekeepers will arrive, everything will be brought back to Sangli. 4 na barracks ang naiayos para sa mga peacekeepers na mayroong 24 oras na aircon. Walang kuryente sa buong isla pero mayroong generator sets ang inilaan para sa kanila. Pagdating nila sa isla ay may mga bagong damit, sabon, shampoo, toothpaste at iba pang pang-personal nilang pangangailangan. At para hindi mainip ang mga sundalo, isang entertainment room ang ginawa para sa kanila. Kompleto ang pasilidad na may flat screen TV na may DVD player at cable. Bukod pa ito sa libreng serbisyo mula sa telecommunication networks na libreng inilagay ang Wi-Fi connections para sa mga peacekeepers nang sa gayon ay makausap nila ang kanilang mga kamag-anak. Bukod pa ito sa magandang tanawin na kanilang makikita araw-araw at maaari pa silang makapag-jogging malapit sa baybayin. Para kay Acting DOH Secretary Janet Garin, ang buong pasilidad ay parang isang recreational na at walang bahid na ito ay isang quarantine site. Pero siya ay nagandahan at kinomendahan pa ang AFP sa kanilang ginawang pagsasaayos ng buong pasilidad. Mayroon namang nakastandby ng mga military doctors sa isla upang alamin ang kanilang kalagayan. Pero oras na nakitaan sila ng sintomas ay dadalhin sila sa RITM para suriin. Ngunit nilinaw ni Garin na maliit lang ang tsansa na magkaroon ng sintomas ang mga peacekeepers. I congratulate those who prepared the place kasi in a span of 5 to 6 days, the first day na pinuntahan namin as compared sa ngayon, nakikita mo yung bilis ng takbo ng preparasyon. Not to mention the fact that it's also psychologically healthy kasi hindi naman siya ospital, hindi naman siya area na talagang restricted ka or constrained ka. Para ka nga lang nagbabakasyon, kulang lang syempre nung ibang mga gadget sa pagbabakasyon.
Pero in totality, it's a R&R place wherein they will be able to continue training or discussions and at the same time be able to rest and relax. Hanggat walang sintomas na nakikita yung pasyenteng may Ebola, kung sakasakaling meron, hindi po siya nakahawa. At hindi porket galing ka dun, meron ka na. Ito ang pansamantalang tahanan ng mga Filipino peacekeepers na galing sa Liberia, malayo sa komunidad at tanging mga doktor at mga sundalo lamang ang mananatili dito sa isla. Ito'y upang matiyak na walang mahahawa at manatiling Ebola virus-free ang ating bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makalma, Caballo Island, Cavite.